Po ang mahalagang dahilan at hindi po ninyo ipinaliwanag o sinabi sa kanya kung ano po yung apat na hangin. Ano po ba, Brad Eli, po yung apat na hangin po? Unang-una, kapatid na Winifred, hindi ko na natatandaan yung sinasabi mo, lalo na matanda na ako ngayon. Napakaraming libo na ang mga expositions, libo na ang mga consultation sa mga tao. Actually, we have filled very big library of broadcast materials dahil dai-dai na nating record dyan. Ngayon, natatandaan ko mayroong mga instances na hindi ko ipinaliliwanag yung apat na hangin dahil sa unang dahilan, hinihintay ko noon yung reply. Kasi para sa kanila, yung hangin, gera raw yon. Gera raw ang kahulugan nun, o digma. Yung sinasabi nila sa Apokalipsis, apat na hangin, ang papakahulugan nila yung nasa Jeremias 4:11. Basahin nga natin yung 4:11, kapatid na Daniel. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito, 2 beses na sinabi ni Jeremias. Sa 4:11, sa panahong yaon, sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin. Pagdating sa 12, isang malakas na hangin. Isa lang naman yan Ang tinutukoy naman sa Apokalipsis, 4 Paano mangyayari yan yung digma nung 1914? Yun daw, 4 na hangin pinipigil nung 4 na anghel. Na di umano yung 4 na anghel, yun daw yung Big Four. Yan daw sina Lloyd George ng Grand Britanya, si Clemenceau ng Pransya, si Orlando ng Italia, at si Wilson ng Amerika. Yun daw 4 na anghel, the Big Four daw yun. Yung 4 na anghel, hindi naman tao yun. Anghel nga Sino naman tao pwedeng pumigil ng hangin? Meron bang tao makakapigil sa hangin? 8:8 ng Ecclesiastes. Basahin natin. Walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu. Walang taong makakapigil ng espiritu. Gaya ng hangin. Ang hangin parang espiritu yan Parang espiritu yung hangin. Gaya ng mga anghel. Doon sa 1:7 ng Ebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ayon, ang mga anghel, parang ginagawa niyang mga anghel niya, ang hangin, parang espiritu kasi yung hangin ngayon, hindi po pwedeng yung tao mapigilan yung hangin. Kasi walang taong may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu. Kaya yung sinasabing anghel sa Apokalipsis, talagang anghel yun. Dahil napipigil nila 4 na hangin. Ano ba yung hangin na tinutukoy na yon? Basahin natin sa 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Napakaliwanag nung sinasabi sa
Apokalipsis. And sabi nung anghel sa sikatan ng araw na umaakit sa sikatan ng araw, dun sa 4 na anghel na pumipigil nung 4 na hangin sa 4 na sulok ng lupa. Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. So yung hangin na yon, makakapagpahamak yun sa lupa, sa dagat, sa punong kahoy. Almost the entire earth kayang wasakin nung 4 na hangin na yon. Magkakaroon siya ng distraction sa buong mundo. Yung hanging 4 na pinipigil nung 4 na anghel. Huwag nyo ipahamak ang lupa, ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Pati yung mga alipin ng Diyos na natatakan sa kanilang mga noo, bawal ipahamak nung... So kapahamakan yung hangin na daladala o pigil-pigil nung 4 na anghel. Ngayon, para ipaliwanag nila yan, papatunugin nila yan, na yan daw yung digma nung 1914 na pinapapigilan para makapagtatak muna. Mali pa rin. Bakit? Kung yan yung digma nung 1914, ang sabi sa Apokalipsis, magtatatak muna kami, sabi nung anghel. Saka nyo na lang paalpasin niyang hangin, saka na lang magpapahamak. Dadating na yung hangin, pagkatapos nila magtatak. Nasa Biblia, bago umiip yung hangin, magtatatak muna kami. Ang pagtatatak daw pangangaral, ang nangyari sa kanila, naggera muna bago siya nangaral. Dapat, kung totoo yung interpretasyon nila, dapat, nangaral muna siya bago naggera. Na yan ay galing sa madilim na imahinasyon. Walang kasing dilim. Bakit? Baligtad sa hula Sa hula, bago dumating yung hangin, magtatatak. Siya, humangin na muna. Naggera na muna na 1914 bago siya nagtatak. At hanggang ngayon, tatak pa rin ang tatak. No? Isa pa. Yun daw 4 na hangin na yun daw yung gera, 1914. Yung binabasa yung Jeremias, na digmang hinulaan ni Propeta Jeremias, 4:11, basahin natin. Uli, kapatid na Daniel. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Kita mo na, yung palang hangin na yan, isa lang, hindi 4. At yan, darating sa Jerusalem. Sa anak ng bayan ng Diyos, hindi sa mga Hapon. O bakit? Kasi pagdating doon sa 12, Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayoy magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Ayan, kahatulan yan. Laban sa mga Israelita, sa mga anak ng aking bayan, sabi ng Diyos. Sabi naman ni Jeremias, magsasalita ako ng kahatulan laban sa kanila. Kaya may darating na pagsasalita si Jeremias, kahatulan, ihahatol niya sa Israel. Ano yung tinasabing hangin na yan? Sa 13. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Sa aba natin sapagkat tayo'y nangapahamak. Yan, kung ipaliwanag ng mga yan, itong hangin ito'y sasagupang parang mga ulap. Ang kanyang mga karo magiging parang ipo-ipo, kaya mabibilis yung karo niya. Alin yung karo na mabilis na parang ipo-ipo? Yan ay mga eroplano. Aerial cavalry, ang sabi, na ginamit noong 1914. Tapos, yung kanyang mga kabayo naman, lalong matulin kaysa mga agila, yun nga yung mga eroplano. At yun naman daw mga karo, parang ipo-ipo na umiikot. Ang ipo-ipo raw umiikot. Ayun daw mga karo na yun na umiikot, na parang ipo-ipo, mga tangki raw yun. Tangkidigera, dahil yung tangkidigera umiikot yung ibabaw. Yan ang mga estupidong paliwanag. Tapos mas matulin pa raw yung kanyang kabayo kaysa sa mga agila. Yun daw kabayo na yun, aerial cavalry, kaya mabibilis daw. Biro mo, kapatid, kung nag-aaral ka lang ng tama, eto yun Yung karo, hinihila yun ng kabayo.
paano tatakbo yung karo kung walang kabayo? Sa Biblia, sa termino ng Biblia, yung karo hinihila ng kabayo. Kaya ito, nagpapakilala na talagang digma ito. Pero hindi 1914 ito. Kasi digma itong gagamitan ng karo at kabayo. Pwede ka ba ng mga bayo sa Atlantic Ocean para lusubin mo yung, o kaya sa Pacific Ocean para lusubin mo yung Pearl Harbor. O kaya dun sa panahon ng 1914. Hindi ito yung 1914 na digma. Ito'y digma sa Jerusalem. Katunayan sa 19. Ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Ayan, digma yan. Tama, yung hangin na yan, digma. Isang hangin yan. Magdarating yan sa Jerusalem. Magkakaroon ng digma sa Jerusalem. Hula ni Propeta Jeremias. At yan, digma na yan, ang karo niyan matutulin pa sa agila, sa bilis, ang kanyang mga kabayo. Ayon. Hindi yan nung 1914. Dahil yan sa Israel, sa anak ng aking bayan. Iba naman yung nasa Apokalipsis, 4 na hangin yon kasi ito isang hangin lang. Ipinaliliwanag ko yan, matagal na kapatid. Bata pa ako nung upaliwanag ko yan. Ngayon, ang ibig kong sabihin, matagal ng panahon na yan, binabasa ko, binobroadcast ko sa radyo. Hindi yan ang digma ng 1914. Bakit? Modern na, hindi kagaya nung primitive war na ginagamitan ng karo. Kasi, alam nyo, yung karo ni Paraon, mga primitive war, ang ginagamit yung karo ni Paraon, no? At yung mga karo na yun, hila-hila ng kabayo yun. Talagang magkaduktong yung karo at kabayo kung babasahin mo sa Biblia. Yun ngang mga karo na yun ni Paraon, at saka yung mga mangangabayo niya at yung mga kabayo niya nagkalunod sa dagat na mapula nung habulin nila Israelita na nahati yung Red Sea. Nagkahulog yun doon. Sabi doon sa aklat ng awit na sila ay mga nagkalunod lahat. Walang natira kahit isa. 136:13 ng awit. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At nagparaan sa Israel sa gitna niyaon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayan, tinabunan si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula. Kasama yung kanyang mga mangangabayo, yung mga karot, yung mga kabayo. Lunod silang lahat, pati si Paraon. Yun. Walang natira kahit isa riyan Basahin natin. Walang natira kahit isa. 106:11. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway, walang nalabi sa kanila kahit isa. Patay sila lahat, pati karot kabayo. Natabunan lahat ng tubig. Kasi yun ang nasa Biblia na ay yung mga karot kabayo, dinagamit sa digma yun. Yung karo, hindi tatakbo yun pag walang kabayo. Ang nangyari, paliwanag, pinaghiwala yung kabayo at saka yung karo. Yung kabayo, ginawang eroplano, at yung karo, ginawang tangke. At yung paliwanag na yun daw, digma yun daw yung mainit na hangin na sinasabi sa Jeremias. Sinasabi sa Jeremias na digma, yan kapatid ay digma sa Jerusalem. At yan ay isa lang na hangin. Yun nasa Apokalipsis 4 na hangin. Kaya yun ang inihintay ko na kanilang tutulan. Kaya lang, umatras na sila dun sa Pero alam mo, sa mga diskusyon, ay matagal nang pinag-usapan yan sa panig na ito, saka sa panig nila. Yung 4 na hangin, ang itinitira ko na lang yung 3. Payag naman akong isang kahulugan ng hangin digma Kaya lang, yung 3, kasi sa kanila para yung 4 puro digma yun hindi kayang ipahamak ng digma ang dagat. Lalo na nung 1914. Hindi naman makakapagpahamak ng dagat yung digma nung 1914 Hindi rin nun maipapahamak ang mga pulong kahoy.
Yung digma noong 1940, kaya nga maraming punong kahoy pang natira eh. Kahit na yun World War, hindi naman napahamak mga punong kahoy. Pero yung 4 na hangin, mayroon doon na kayang ipahamak pati punong kahoy. Pati dagat pwedeng ipahamak noon. Doon sa 4 na hangin na yon. Alin yung 3 ron? Yung 3 hangin, talagang hindi ko pinapaliwanag yung kapatid. Intentional yon. Bakit? Nihanda ko yun sa diskusyon eh. Kasi nasa Biblia yung 3 eh. 4 kasi yun eh. Kung ang isa ron ay digma, meron pang 3. At magugulat ang sambayan ng Pilipino paglabas niyan na yung 3 hangin, hindi nila naipaliwanag kasi wala silang pagkaunawa sa Biblia. Kung may pagkaunawa ka kasi, dapat kumpleto mong ipaliwanag. Nagpapaliwanag ka, isa lang ang pinapaliwanag mo, bunga ng katangahan sa Biblia yon. Yon ang intention ko kapatid. Para magkaroon ng spectacular revelation. Hindi na magtatagal yan, lalabas ko na yan sa ere. Kaya masasabi ko sa iyo kapatid, kung tinatanong mo sa akin, what is the reason behind? Ayaw kong ibulgar yung 3 pang ibang hangin. Naghihintay lang ako ng sapat na panahon. Paglabas ng ministro, nakuhanan na namin ng video, papalabas na namin yan. Sa internet, kung hindi papayag sa telebisyon, sa internet papalabas namin, makikita mo kung ano yung kahulugan ng 3 hangin. Coming soon, God willing. Yun ang sagot ko sa iyo kapatid na Winifred. Ito po ay isang katanungan mula po sa isang kapatid kay Jesus Orlando po ng Pentecostal po. Brad Eli, tinatanong po niya, doon sa Matthew 28:19, bakit daw po yung nagbautismo yung mga alagad, isang pangalan lang po ang ginamit, sa pangalan lang po ni Jesus ang ginamit nila. Hindi na po nila ginamit yung pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo po. Maling konklusyon ng mga Pentecostal yun. Alam mo kasi kapatid, doon sa 2:38 ng Gawa, ang nagsasalita ron si Pedro. Basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Dapat malaman mo kapatid ang kahulugan ng essence ng salitang sa pangalan ni Hesukristo. Ano ba essence ng phrase na yon? Sa pangalan ni Hesukristo. Ano essence nun? Para makita mo essence nun, punta tayo sa Gawa ng mga Apostol. Sa Kapitulo 9, versikulo 15. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil, ng mga hari, at ng mga anak ni Israel." Nung isugo ng Diyos si Pablo, nung isugo ni Kristo, sabi ni Kristo kay Ananias, puntahan mo si Saulo. Sapagkat sa akin, siya'y isang sisidlang hirang upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, ang general mission ni Paul, dalhin ang pangalan ni Kristo. Anong mangaral ba si Pablo? Pangalan lang ni Kristo, pinangaral niya. Ganun ba ibig sabihin? Maling po konklusyon ng Pentecostal yun. Alam mo kung bakit? Ang essence nun salitang sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin nun, yung aral ni Kristo. Lahat ng aral ni Kristo nakapaloob dun sa pangalan ni Kristo. Ito kasi kumbaga isang vault, parang isang kahadiyero. Nasa kanya lahat eh. Nasa kanya lahat nakatago yon. Sa Colosas 2:2, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Nasa kay Kristo lahat ng kayamanan, karunungan, kaalaman ukol sa Diyos. Lahat ng misteryo nasa Kanya. Kaya pag sinabing sa pangalan ni Kristo, in essence,
Nandun nakapaloob ang lahat ng aral. Aral sa bautismo, aral sa pananamit, aral sa pagkain, aral sa pakikisama, sa pagsamba, sa pananalangin, sa pagluhod. Lahat ng aral. Pag sinabing sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin sa aral ni Kristo. Ay sa manner ni Kristo, sa paraan ni Kristo, yung salita na sa pangalan ni Kristo. Yung sinabi ni Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin, sa manner o sa paraan, sa utos ni Kristo. Ano ba yung utos ni Kristo? Magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yun ang utos ni Kristo eh. Yun ang gagampanan sa buong sanlibutan. Humayo kayo. Gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang utos niya. Kaya nung umuutusan niya si Apostol Pablo, dadalhin niya ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, sa mga anak ni Israel. Nung mangaral ba si Pablo, puro ang sinasabi, pangalan ni Kristo, pangalan ni Kristo. Hindi na sinama yung Ama. Pakinggan nyo sa Efeso 3:14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayon, maliwanag ang sabi ni Pablo, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng Panginoong Hesukristo, sapagkat dun sa Ama kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Nung nangangaral ba si Pablo, puro pangalan ni Kristo pinangaral niya? Hindi. Pinangaral niya pati yung Ama. Pati ang pangalan ng Ama. Sabi niya, sa Kanya kumukuha ng pangalan ang sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi lang naintindihan ng mga Pentecostal yung praise na sinabi ni Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin nun, ang bautismong gagampanan mo, yung itinuro ni Kristo. Yung paraan ni Kristo. At yung paraan na yon, yun yung sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang mga apostol, pati sa kanilang bendisyon apostolika, ginagamit nila yung tatlong pangalan. Basahin natin ang 2 Korinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Yan, pati sa bendisyon, ginagamit nila yung tatlong pangalan. Di ata naman sa bautismo, pangalan lang ni Kristo. Kalimutan mo na yung pangalan ng Ama, kalimutan mo na yung Espiritu Santo. Maling aral ng Pentecostal yan. Wala kang maaasahan dyan sa mga Pentecostal eh. Bakit? Pangalan pa lang nila, wala na sa Biblia eh. Pahanap mo nga, Brad Mel, yung Pentecostal na iglesia Pentecostal sa Biblia. Opo, tingnan po natin kung ano ang sasabihin ng computer sa Pentecostal Church, meron pa nun? Opo, Pangalan pa lang eh. Wala nang pangalan yung Pentecostal Church sa Biblia eh. Pahanap mo sa computer. Opo, ito po agad ang sinasabi ng computer tungkol po sa Pentecostal Church. Sabi po ng computer dito, searching for Pentecostal Church in Bible version, King James Version, books Genesis to Revelation, result, no words or phrase found. Wala pala naman Pentecostal Church sa Biblia eh. Paano mo ngayon papaniwalaan yung mga Pentecostal na pastor na yan? Miski yung salitang Pentecostal, alisin mo yung church. Ilagay mo na lang Pentecostal. Meron ba nung Pentecostal sa Biblia? Opo, pakita po natin ano po kaya ang ililitaw ng computer. Ito po agad, mabilis. Sabi ng computer po dito, searching for Pentecostal in Bible version, King James Version, books Genesis to Revelation, result, no word or phrase found. Wala nga pangalan Pentecostal Church eh. Wala rin pangalan Pentecostal eh. Paano ngayon maniniwala ka dyan sa mga pastor ng Pentecostal? Saan mo pinagkukuha yung mga terminong Pentecostal na yan? Kaya their shortness of understanding the scriptures nagpapahamak sa kanilang paniniwala. Wala palang Pentecostal sa Biblia eh. Kaya yung mismong salitang sa pangalan ni Jesucristo, hindi nila naintindihan. Kasi ang essence nun, nung utusan si Pablo, dadalhin ni Pablo ang pangalan ko sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Hindi naman na ibig sabihin nung mangaral si Pablo o nangaral ang mga apostol, pinwera na yung Ama. Hindi totoo yon. Basahin natin sa unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo?
Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ayan, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak, mga Antikristo yan. Kailangan tanggapin mo pareho yan. Hindi pwedeng Kristo lang. Kailangan kasama ang Diyos. Bakit? Basahin natin ang Lucas 9, versikulo 20. At sinabi niya sa kanila, "Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." Ayun, ikaw ang Kristo ng Diyos. Bakit? May bula ang Kristo eh. May mga antikristo, may bula ang Kristo, may mga bula ang propeta. Sasabihin mo, binabautismo ang kita sa pangalan ni Jesus. Kulang. Bakit? Hindi mo nga alam kung sinong Jesus yun, kung sinong Kristo yun eh. Para kompleto, sama mo yung Diyos. Dahil si Kristo ay Kristo ng Diyos. Yan ang kompleto. Pag hindi mo in-specify yung salitang Diyos, lalabas kulang dahil merong antikristo, may bula ang Kristo. Kaya wala nang kompleto pa na katotohanan kundi ang sinabi ni Kristo mismo. Hindi ang sinabi ng kahit na sino pang apostol. Kundi ang sinabi mismo ni Kristo, bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ewan ko kung matatanggap mo kapatid, pero kahit hindi mo matanggap, okay lang. Maraming salamat sa iyo. Salamat po.